So what's up kabarangay, good morning sa inyo. For today's video naman magre-react tayo dun sa isang video na sinend sa atin ng isa nating kabarangay. Ito din ay mga sasakyang pangbukid pero sa ibang bansa naman, gawang ibang bansa. Sa atin kasi meron tayong 3 wheels, 4 wheels at meron yung kuliglig na may trailer. Yun yung mga sasakyang pambukid natin dito. So titignan naman natin sa kanila dun sa ibang bansa kung ano yung mga design ng sa kanila. So ayun, papanoorin natin. So ito yung una. Walang tao, walang nakadrive na tao pero tumatakbo pa rin. Yung kanyang dinaanan medyo pataas tapos kinaya pa rin kahit nakaminor lang. So malakas yung makina. Hindi man lang umusok or namatay, nakaminor lang kumbaga. So malakas, una pa lang malakas na. Ang nakita ko din, yung nakalagay sa side niya, yung 6x4, meaning double tire siya dun sa likod. At yung mga gulong is spike. Naka-spike yung ilang gulong from the front and the rear. Yung sa atin kasi sa front lang. Bakit namin nilagay sa front? Bakit hindi spike lahat? Yung mga ply kasi ng mga tractor tire, mga 8 ply lang ganun. So malalambot yun pag kinargahan natin ng marami, ma-flat yun. At yung ginawa naman nila, kahit maliit lang yung ply ng mga tractor tire nila, at least ginawa nila double tire naman. So bali apat yung nagpepersa sa likod. Kaya okay lang na tulad ng sa atin na single tire lang dun sa likod. Ayun, kahit patras. Pinatras niya ng walang tao, walang nagmamaneho. Buti hindi natutunan. Yung sa atin naman, yung gawa natin dito sa atin, kaya naman yan, kaya naman gawin yan. Kaso natatakot ako kasi single tire lang yun. Yung kasi sa kanila, double tire. So mas mahirap matumba. Yung kasi sa atin, natatakot ako pag umatras tapos na bumawi yung manubela, may tendency na matutumba yung 4 wheels. Saka yung kanyang makina, malalaki. Ito yung Kubota ZT180. So malalakas yung mga makina na yan. Alam naman natin pag Kubota, mas malakas talaga yung mga branded na makina tulad ng Kubota, yung Yanmar. Ito naman. So ayun, dump truck pala yung ginawa nila sa ibang bansa. Itong mga sasakyan na to ay gawa sa Thailand, sa bansang Thailand. So yung ginawa naman nila, mini dump truck na double tire, parang single tire yung nasa likod. Ayun, yung puti, single tire lang siya. Pero dump truck din ata yan. Mini dump truck. So makikita natin sa mga gulong niya, hindi na siya yung spike na tractor tire. Kasi yung spike na tractor tire, sinabi ko na mababa yung mga ply. So itong pinalit nila is Maxxis ba yan? Malamang matataas yung ply niyan at matitigas na gulong. Kaya kahit single tire lang, kayang-kayang mag-handle ng mabibigat na weight. Ayun, so I think di ito gawa ng isang ordinaryong nagwe-welding lang, yung nag-assemble. Parang gawa ito ng isang kumpanya. Kasi parang yung gumagawa ay pare-parehas yung design. Kasi magaganda, mukhang pulido yung pagkakagawa nila. Tapos dump truck pa. So parang may patent yung sa kanila, yung talagang gumagawa sila ng ganyan. Parang may isang kumpanya sa Thailand na gumagawa talaga ng mga
ganitong sasakyang pambukid. So magaganda yung mga gawang Thailand na sasakyang pambukid. So ayun, yung una, kabarangay, ang masasabi ko sa mga gawang ibang bansa, yung ginawa nila dito sa Thailand, magaganda. Yung sa kanila, mas pulido yung pagkakagawa. Kumbaga, may isang kumpanya na nagpro-produce talaga ng mga ganitong sasakyan sa kanila. So anyways, nasa lugar naman yan, nasa mga produkto or mga produkto kasi natin dito, karamihan, mga mais at palay dito sa Isabela. Mga mais at palay yung mga produkto ng mga magsasaka dito. So, yung design na ginawa ng mga magsasakang Ilocano, Ibanag, yun yung naaayon kung ano yung produkto, yung agrikultura dito sa lugar namin. Ang ginawa naman dito sa ibang bansa, alam naman natin pag dump truck, kakargayan ng mga buhangin, mga bato, or yung mga pwedeng mga prutas yung kinakarga dyan. So yung sa atin naman, open siya, parang naka-flatbed lang na ganun. So, hindi pwedeng buhangin or bato yung ikarga natin doon kasi malalaglag lang yung mga karga. Sa atin kasi, kumbaga naka-design kung saan yun yung naaayon or babagay dito sa agrikultura natin. Sako-sako naman, per sako naman yung mas madali yung paglagay natin ng sako-sakong mais, pagkarga natin kasi naka-open bed siya, parang naka-open yung kanyang pagkargahan. Ito kasi linagyan natin ng mga sako-sako ng mais or palay yan, may mga bakod-bakod siya, so hirapan tayong magkarga and then maglabas din ng sako-sakong mais or palay dyan. So yun lang. Sa design, wala akong masasabi dahil maganda talaga yung gawa nila kung i-compare natin sa atin. Pero, yung sa atin kasi, hindi natin kailangan ng ganitong magandang design. Kung sa mais at palay lang naman natin gagamitin, di ba? Pwede rin bumili yung mga magsasaka dito or magpagawa ng ganyan kung sila ay naghahakot ng mga buhangin or bato or mga prutas. Yun, pwede nilang gamitin yan. Pero dito kasi sa amin, yung palay at mais lang yung purpose ng aming 4 wheels na kuliglig. So, ganun po yung design niya. Yung mga nagsasabi pala na ginaya namin yung sa Thailand, hindi po mga kabarangay. Sinabi ko po sa previous video ko yung history ng 4 wheels. Dati 3 wheels pa lang, tapos yung isang magsasaka, dahil mahirap na yung daan, kinat niya yung 3 wheels niya, ginawa niyang 4 wheels. Yun po yung totoong history ng pag-exist ng 4 wheels dito sa amin. Kasi yung sa ibang bansa, magaganda yung sa amin. Poor design na sinabi yung nag-comment na isa. So ayun, kung nagustuhan nyo yung video, huwag nyong kakalimutang i-follow yung aming page, Explore Alvin TV. And then, mag-subscribe na din kayo sa aming channel, Explore Alvin TV. At huwag mo na rin kakalimutang mag-like and share para mapanood din ng mga kapatid nating mga magsasaka, yung mga kabarangay natin sa ibang lugar. Maraming salamat po sa mga walang sawang nagsusuporta sa aming page. Road to 2K followers na po tayo. Sana mas dumami pa. So ayun lang. Thank you so much. Peace out and God bless you all.